karunungan ay nanggagaling sa mga bagay na iyong nagawa, hindi sa mga inaakala mong nalalaman mo. Nagsisimula ang katayugan mula sa leeg paakyat. Hindi ka nagiging negosyante sa pagsusuot lamang ng Amerikanong terno. Kapag natuto ka ng ibang wika, natututo kang magkaroon ng isa pang sarili. Kapag dumadaan ako sa salamin, napapaisip ako kung sino itong mas matandang tao na nakatingin pabalik sa akin. Isulat mo ang mga layunin mo at itago mo ang mga ito. Pagkatapos ng isang taon, ilabas mo sila at tingnan kung ano ang mga nagawa mo na. Halos lahat ng tao ay may nais makamit. Doon sa mga wala, sila ay sumuko na. Ang disiplina ay parang isang manunulat. Kapag wala kang isinusulat araw-araw, hindi ka makakatapos ng nobela. Huwag mong tambakan ang sarili mo sa napakaraming layunin at iin ang mga ito sa mga bloke at simulan ng pagbuo. May nagsabi sa akin na wala akong mararating sa buhay. Kahapon lamang ay tinanggap ko siya sa trabaho. Maaaring maging mas masahol pa ang pamilya kaysa sa mga kaibigan. Libutin ang mundo at masisimulan mong matutunan ang sarili mong bansa. Kumuha ng payo mula sa iyong sarili. Walang ibang mas makakakilala sa iyo. Katangahan na kapag 2 beses mo nang ginawa ang malinaw naman na sa unang beses pa lang, ito ay pagkakamali na. Sa unang pagkakataon na may manakit sa iyo, kahihiyan nila yon. Sa pangalawang pagkakataon, kahihiyan mo na yun. Kung nais mong mawalan ng kaibigan, pahiramin mo sila ng pera na alam mong hindi nila kayang bayaran, pero umasa ka na babayaran ka pa rin nila. Mas mainam na magbigay na may mainit na kamay kaysa sa malamig na kamay. Kung tatayo ang isang mayaman na tao sa kanyang pitaka, hindi niya ikatatangka nito. Kaya kang gawing pinakagalit ng pamilya mo, pero sa kanila ka rin pwedeng maging pinakamasaya. Kung hindi mo matalik na kaibigan ang asawa mo, hindi talaga kayo tunay na nagmamahalan. Mag-ingat ka na wag mong ikwento ang lahat ng nagawa mo dahil para sa karamihan, ikaw ay magiging sinungaling. Kapag mas ginagawa mo, mas nagmumuka itong hindi totoo. Ang katamaran ay ang pagtangka na umiwas sa gawain. Alam mong masaya ka kapag hindi mo na nais balikan at baguhin ang mga nakalipas na mga taon. Kapag ikaw ay nabubuhay, ang tagumpay ay nakabatay sa pera na iyong kinita. Kapag ikaw ay namatay, ang tagumpay ay nakabatay sa mga bagay na iyong nagawa. Mag-iwan ka ng bakas ng iyong mga paa sa buhay. Kapag ikaw ay naglaho na sa mundong ito, may maiiwang gabay. Kung sinunod ko ang payo ng lahat, sinusubukan ko pa ring alamin kung ano ang dapat kong gawin. Ang tunay na kaibigan ay makikinig, habang ang peking kaibigan ay susubukan na gamitin ang iyong kahinaan para sa sarili nilang kalamangan. Bakit mag-aalala? Hindi ka rin naman buhay na makakaalis sa mundong ito. Tingnan ang isang napakalumang litrato at mapagtanto na lahat ng tao doon ay patay na. Magpakasaya sa iyong buhay at gawin ang lahat ng kaya mong gawin sapagkat balang araw magiging ikaw ang laman ng isang lumang litrato. Hindi mo kailangang maglingkod sa militar para matuto ng disiplina, ngunit dapat kang kumilos na ito'y animoy naglingkod ka. Itakda ang iyong mga layunin at mapagtanto na hindi sila magiging madali, ngunit magpakasaya habang ginagawa ang mga ito.
Mahirap ang mga bagay na hindi mo alam kaya nagdudulot ng pagkalugmok ang mga hindi natin alam sa buhay. Madali lang ang mga bagay na alam mo na kaya ang karamihan ng mga tao ay paulit-ulit lang na ginagawa ang mga parehong gawain. Kapag may nagawa ka na, alam mo na kung paano ito gawin o na hindi na ulitin. Palaging magbahagi ng piraso ng cake. Ang pagkain mag-isa sa buong cake ay magdudulot sa iyo ng pagkakasakit. Sa huli, lahat ng pagmamay-ari mo ay hindi na mahalaga. Tanging ang mga nakamit mo lamang ang mahalaga. Kapag namatay ka, mananatili ka sa kahon na may mga litrato at mga hiyas. Hindi rin magtatagal, mawawala rin ang kahon. Sa edad na 20, iisipin mo na kaya mo nang sakupin ang mundo. Sa edad na 30, may natitira pang oras. Sa edad na 40, magsisimula ka na mag-alala. Huwag mong gawing patayan ang edad mo sa tagumpay mo. Ipapaalam ito sa iyo ng panahon. Noong bata pa ako, wala akong pakialam. Pakiramdam ko ay bata ako ulit. Ilarawan mo ang sarili mo sa sarili mo. Sa tingin mo, kaya mong makipagkaibigan sa taong ito? Kaibigan mo ba ang pamilya mo? O pamilya mo ang kaibigan mo? Kung kinakailangan mong humingi ng paumanhin sa parehong bagay ng higit pa sa isang beses, marahil isa sa inyo ang may pagkakamali. Nasa inyo na para alamin kung sino sa inyong dalawa. Maaari kang maging diborsyado pero kasal pa rin. Ang pag-aaral sa panibagong wika ay nakatutulong sa pagkasira ng masamang palagay. Ang katangahan ay ang pag-iisip na ikaw ay matalino. Maglakad ng mahaba sa isang kagubatan o sa dalampasigan at tanungin ang iyong sarili kung tunay ka bang nasisiyahan sa iyong buhay. Kung ang sagot ay oo, kumpleto na ang paglakad mo sa buhay. Kung ang sagot ay hindi, marahil ay hindi mo dapat ginugugol ang oras mo sa paglalakad. Kung ako ay ikaw, hindi ko alam ang gagawin ko sapagkat ang kilala ko lang ay sarili ko. Kung gusto mong paghiwalayin ang isang pamilya, tanggapin mo sila sa trabaho. Kaibigang matuturing ang katrabaho kung magkaibigan pa rin kayo kahit umalis ka na sa kumpanya. Nung bata pa ako, akala ko masama ang ugali at hindi tapat ang aking mga magulang. Habang tumatanda ako, nalaman ko na ako pala yun. Ang pagtakbo sa marathon ay parang buhay. Mahirap, nagkakaroon ka ng pagmamadali, at magagalak ka sa katapusan. Kung ipinanganak akong mayaman, hindi ko malalaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging mayaman. May dalawang klase ng kasinungalingan. Ang una ay para protektahan ng iba at ang pangalawa ay para protektahan ang iyong sarili. Sa kasamaang palad, mas pangkaraniwan ang pangalawa. Mas mainam na magsabi ng katotohanan. Tandaan lamang, gayunpaman, na hindi ka ituturing na mabait na tao. Bumuo ng mga alaala, ito ang mga pahahalagahan mo habang tumatanda ka. Maglakbay ka, mas matagal mong maaalala ang biyahe mo kaysa sa isang bagong piraso ng kasangkapan.